The way you come today will be a changed man and woman when you go out of this room. Amen? Excited ba kayo? Ha? Amen. Sige, you may sit down. And yun po yung binasa natin sa Hebrews 10. Yan po yung ating text for today. And we really thank God for this fellowship that we have today. At ito yung masarap sapagkat sabi nga, do not neglect the fellowship of the believers. At salamat narito kayo ngayon at hindi nyo kilalimutan yan, ang ating Sunday fellowship. And we read this scripture, this word, and alam nyo ba yung ating theme for this month? From self-reliance to unity in the church. From self-reliance to unity in the church. So masabi natin sa mundo natin ngayon ginagalawan, in our time here on earth, ang isa sa napaka increasingly problematic na nangyayari ngayon sa mundo ay ang basura. Right? Those product and material waste nakita nyo ba yung ating mga bagay na kung saan ay ay ating araw-araw na ginagamit, meron din mga sinasabing recycled content, no? So alam nyo ba yung difference ng recycled products or recycled waste sa non-recyclable waste? Alam nyo ba yon? Kaya nga may mga separation ng mga basurahan, di ba? At dapat na-practice natin yan para sa environment. Amen? Maging environment friendly tayo. So, example ng mga recyclable products is newspaper, yung mga newspapers, mga papel, mga metal cans, may mga metal, yun mga iniinom natin, di ba? So, yun yung mga bagay dapat sineseparate natin kasi pwede siyang magamit muli. To be used again, di ba? At yung mga bagay na non-recyclable ay yung mga basura, mga refuse, mga leftover food, at marami pang iba, mga batteries, dapat hindi natin nilalagay doon sa recyclable waste. At masabi natin na actually nung last sports fest, kami ni Sister Amor naghanap ng medal tsaka trophies, no. Nagulat ako kasi yung medal and trophies is made from recyclable materials. Right? So from basura, nakita natin yung medal at trophies na inaasam-asam ng mga athlete or mga sports person na makuha ay galing from recyclable products. Okay? So, a new and living way. Yan po yung title ng ating message today. At yun po ay kinuha natin mula doon sa Hebrews 10:19. Sabi, therefore, brethren, having the boldness to enter the holiest by the blood of Jesus by a new and living way, which He consecrated for us through the veil, that is His flesh, and having a high priest over the house of God. Yung sinasabi ni Paul, actually hindi si Paul, unknown kung sino ang sumulat ng Book of Hebrews. Okay? And, yun masasabi natin na nagkaroon tayong confidence, boldness, to come to the throne of grace. Yung sinasabing holiest is the holiest presence of God. Because in the past, hindi ka pwedeng pumasok sa Holy of Holies, yung holiest na yun, na meron siyang kortina. Napakakapal na kortina sa temple, na kung saan nakakapasok lang doon ay ang high priest. At nakakapasok lang doon once a year. Amen? To offer a sacrifice for the atonement of the nation of Israel. At yun nga, kailangan yung high priest, meron din siyang offering for his own sin. Na kailangan meron siyang sacrifice para sa kanyang mga kasalanan. Kasi kapag pumasok siya doon na may kasalanan siya, na hindi siya karapat-dapat, pwede siyang mamatay. Because that is the holiest place. Yung holiness ni God, nakakamatay yun. Kasi kapag isa kang marumi, because holy God is a pure God, amen, wala siyang fellowship with any sin or any basura. Kaya nga sinabi sa Isaiah, our righteousness is like filthy rags before God. Amen. Yung mga self-righteousness natin, yung mga sinasabi nating goodness natin, sa mata ni Lord is because He's a perfect God,
yun para sa kanya is filthy rags. At pag sinabing filthy rags, literally, pag sinabing filthy rags, yung righteousness na yun, sa mata ni God, yung filthiness na yun, is katulad yan ng isang, yung mga babae, pagka meron silang mens, ginagamit nila dati yung clothing, menstrual cloth. Wala pa dating mga Kotex, di ba? Amen. Can you imagine? Ganun siya karumi. Amen. Tulad ng isang babae na gumamit ng kanyang ng cloth na yon. So, ganun daw ang tingin ng Diyos sa kasalanan ng tao. Amen ba? Ganun karumi. Kaya nga nagkaroon ng separation tayo kay God because of our sin. Because of the sin of Adam and Eve. Right? Before they were perfectly having fellowship with God. They enjoyed the fellowship with God. Amen? Hindi natin alam kung ilang taon yon, kung ilang libong taon na yon, na na-enjoy nila yon. Pero dumating ang time na kung saan sinuway nila si God sa kanyang utos. At sa pagsuway ng utos na yon, ay nagkasala sila, na-disobey nila si God. At yun nga nangyari, they were separated doon sa Garden of Eden. They were thrown out of the Garden of Eden. And they were separated and they live on this cursed ground ng mundong ito. Kaya nga, na-curse yung ground, kaya lahat tayo ngayon, kailangan mag-labor, kailangan tayong magtrabaho para meron tayong kainin, kailangan tayong magtanim. Kaya lang, bawat pagtatanim natin, hindi lahat yan, di ba? Tumutubo na mahusay. Kasi curse yung ground, kaya may mga thistles, mga thorns na tumutubo dyan. Amen. At ganun din sa babae, kaya na-curse ang babae, is because of that. Kaya sa panganganak nila, kailangan sila mag-suffer, magkaroon ng labor pain sila sa kanilang panganganak because of sin. So we can say that the suffering is the result of our disobedience, of our sins. Right? In Isaiah 59, sinabi doon, the Lord's hand is not shortened. Hindi maiksi ang kamay niya. Amen? The Lord's ears are not deaf. Pero dahil hindi tayo marinig, hindi tayo maabot ng Diyos dahil sa ating iniquities. Our iniquities separates us from God. Katulad ito ng isang pader na kung saan ay nakapagitan sa atin, kaya hindi tayo, amen, hallelujah, matanaw ng God, hindi tayo makanyang mahawakan because of our sin. Gaya na sinabi natin, yung sin sa Kanya ay isang basurang napakadumi at napakabaho. Amen ba? Amen ba? So yun po nangyari, nagkaroon ng corruption sa atin. Kaya nga, kailangan tayong maligo araw-araw. Otherwise, kung hindi tayo maliligo, tingnan niyo yung body natin. Ang daling makorrupt, di ba? Ang daling niyang dumumi. Right? Ilang araw, ilang linggo ka lang na kung saan ay subukan mong hindi maligo. Kita mo yung mga kuko mo, di ba? Nilulupa na. Yung mga buhok mo, di ba? Amoy lupa ka na. So, ganun yun, body natin. Nagkaroon ng corruption. Nagkaroon ng sabihin nating problema sa mundong ito because of sin. At hindi lang yon, yung sin na yun, dapat nating i-refuse, dapat nating itapon. Amen? Dapat nating itapon. Compare sa sinabi ni Jesus, tulad ngayon, sa ginagawa natin ngayon, may parable si Jesus tungkol sa seed na kung saan sinusow, right? Ng sower. Meron doon na kung saan ay hard soil. Na nung sinoy yung seed na yon, yung binhi na yon, yung salita ng Diyos sa puso na matigas, hindi ito lumago. Hindi siya nag-ugat na malalim at lumago. Because of what? Tribulation, persecution, dahil doon sa salita na yun na tinanggap niya, kaya hindi siya nagpatuloy. Amen. Ganon din naman masasabi natin, may mga bagay, may mga ideas kayong maririnig ngayon mula sa mensaheng ito. Nawa magkaroon tayo ng fertile ground o fertile heart na kung saan hindi natin i-refuse ito. Kundi ito ay dapat nating alagaan sa buhay natin. Dapat natin i-apply ito, cultivate natin sa buhay natin upang ito'y lumago nang sa gayon ito'y magbunga sa buhay natin. Otherwise, kung ito'y re-refuse natin na parang isang basura na itataboy natin sa buhay natin, makikita natin,
walang mangyayaring pagbabago sa buhay natin. At ito yung title ng message natin ngayon, A New and Living Way. Ito yung kinonsecrate ni Jesus, sabi diyan, consecrated for us by Him, by Jesus Christ. Na ngayon, nagkaroon tayo ng ganitong bago at buhay, amen, na pamamaraan ng dahil sa binless tayo ni Jesus sa magitan ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Amen ba? Kaya magkaroon tayong confidence, hindi katulad ni Adam, nung si Lord ay lumalapit sa kanya, natakot siya. Right? Sabi niya, nagtago si Adan doon sa likod ng puno. At sabi ni Lord, bakit ka nagtatago sa likod ng puno? Ang sabi ni Adan, I am afraid because I am naked. Right? Opposite ngayon na sinasabi rito, tayo dapat magkaroon ng boldness. Huwag tayong matakot kay God. Because of what Jesus did for us. Amen ba? Kaya nga yung mga kapatiran natin, minsan di sila umaaten kasi iniisip nila, natatakot ko kay Lord kasi may ginawa akong kasalanan. At hanggat hindi ko napagtatagumpay yung kasalanan yun, ayoko mag-church kasi hindi ako karapat-dapat. Hindi. Amen. Once you are a Christian and a follower of Christ, masasabi na natin, you can have the boldness to come to the throne of grace, that you may find grace, amen, and help in time of your need. Hindi po tayo dapat lumalayo sa Kanya, but lalo pa tayo na kailanganin natin siya, lalo pa tayong lumapit sa Kanya ng malapitan sapagkat siya ang kailangan natin. Amen? Praise the Lord. A new and living way. The holiest, the purest, the most sacred place consecrated by the blood of Jesus. Pag sinabing consecrated is, yung meaning niyon ay, appointed or devoted or given for us. Yung bago at buhay na pamamaraan natin sa buhay. Praise the Lord. Amen ba? So today we're going to look at 7 points of a new and living way. As outlined in Hebrews 10:19 to 25. Kaya napakaganda, meron kayong notes, no? Amen. 7 points na nawa patuloy nating ma-remember ito, ma-apply natin sa buhay itong pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. God wants a new relationship with you. Alam niyo ba yon? That's why Jesus came here to restore that relationship na nasira doon sa Garden of Eden na yon, na magkasala ang tao. At sa ating kakayanan, hindi natin kayang i-restore ang relationship na yon sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, sa pamamagitan ng relihiyon. In all our human effort, hindi tayo pwedeng maging what? Maging karapat-dapat o ma-reach natin yung perfect standard ni God about goodness, about righteousness. Wala tayong kakayanan. Amen? Pero sa ginawa ni Jesus, yun yung biyaya, yun yung regalo, handog ni God sa atin, na kaya tayo naligtas. Kaya tayo merong confidence to come to the throne of grace is dahil lamang sa kanyang biyaya sa atin. Amen? Doon tayo naligtas, doon tayo nakakalapit, doon tayo nakakapakinig at nakakaintindi ng kanyang mga salita ngayon dahil sa kanyang biyaya. Wala tayong pwedeng ipagmayabang sa kanya. Amen ba? Bagkos lahat tayo is undeserving sinners na because of grace of God na we were lost. Ang kangina sabi, we were beggars. Amen. We were all created by God and we're lost because of sin. At iyon ang marami sa atin na yun ang dati nating condition. Right? When I look at the holiness or the cross of Jesus, doon ko nakikita yung aking karumihan. Amen. Kasi sa pagtupad ng padas, dito natin nakikita yung knowledge of sin natin. Dahil hindi natin kayang tuparin ang lahat ng kanyang commandments sa atin. Praise the Lord.
At salamat sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, pwede tayong mabuhay ng isang bagong buhay. At sabi nga sa Corinthians 5:17, those who are in Christ, they are a new creation. So the old things have gone, all new things have come. Yun doon po yung mga nakay Kristo. Okay? Yun yung mga nakay Kristo. Na kung saan, si Kristo na. Yung sinabi kanina, everything revolves around Him. Siya yung sentro ng buhay mo. Amen. Pag-isip mo lang sa umaga, yun na agad ang iniisip mo. Siya agad. Amen. Hanggang sa mata, buong araw, lahat ay sa Kanya. Nagre-revolve ang buhay natin. God wants to have a relationship with Him. Amen? Praise the Lord. At una natin tinitingnan, ang unang point ay makikita natin sa Hebrew 10:20. Sabi, by a new and living way which He, sino yung He? Lord Jesus Christ, consecrated for us. Ano yung bagong buhay na to? Being a follower of Christ, you become a Christian. Ang karakter natin dapat magbago. Amen? It has to be changed. Previously, masabi nating ang karakter natin na karakter na kung saan is shape, form sa mga bagay ng mundong ito. Amen ba? Right? Pero ngayon, nung tayo ngayon ay tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin, na bago ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng bagong Panginoon na dapat nating sinusunod. Dahil previously, nung tayo na sa mundo pa, ang ating master ay yung self natin. Sarili natin. Lahat. Right? Sarili natin. At ano pa? Yung kasalanan ginagawa natin, iyon ang master natin. Kaya nga sabi sa Bible, let no sin has dominion over you. Dapat yung sin hindi na nagro-rule sa buhay natin, sa mga Kristiyano. At sapagkat ito ang ino-offer sa atin, a new and living way, He wants us, dapat malaman natin na meron tayong bagong master na dapat natin follow. Dapat malaman natin yung ating kondisyon, amen, sa ating, bilang isang Kristiyano, alam natin yung ating posisyon. Alam natin posisyon ni Kristo sa buhay natin. Siya yung master, tayong slave. Okay ba? Siya yung Lord, tayong servant. Pag sinabing siya yung shepherd, tayong sheep. Pag sinabing siya yung God, amen, siya yung creator, tayong creation. Pag sinabing Father, tayong Son. Pag sinabi nating Master, siya yung may control, hindi tayo. Siya yung masusunod pag sinabing Master natin na dapat nating pinakinggan at sinusunod natin. Amen ba? Siya yung captain ng ating buhay, kapitan ng buhay natin, captain of our life. Ano pa? He's the one who is in charge. He's the one who is in control. Pag sinabi mong, ako ay born again Christian, kailangan, hindi na yung sin ang yung master. Nagkaroon na tayo ng bagong personal na relasyon kay Jesus. Ang pagiging born again Christian, hindi yan isang panibago na namang organisasyon o church o sabihin nating sekta. It's all about the relationship, a personal relationship with Christ, with God, through Jesus Christ. Tandaan natin yan. Amen? At ganoon na rin, dapat bago na rin ang relasyon natin sa kasalanan. Pag sinabi mong, may bago akong personal na relasyon kay Jesus, sa Diyos, may bago rin akong personal na relasyon sa kasalanan. Isn't it? Dati ang kasalanan, yun yung kaibigan natin, di ba? Yun lagi nating gustong gawin, gustong sundin. Pero ngayon hindi na. Nang dahil si Jesus ang nag-consecrate sa atin, amen? Dapat yung buhay natin naka-devote na sa Kanya.
bilang ating Panginoon. And I thank God because He is in control. Napansin niyo ba yung sarili niyo, when you are in control, you will just mess up your life. Ang dami nating kapalpakang gagawin kapag tayo kumontrol ng buhay natin. Amen ba? Kaya bilang isang mananampalataya tagasunod ni Kristo, dapat moment by moment, yun ang inisip natin. Lord, ikaw ang may control. Kahit nasa opisina ka, Lord, ikaw may control nito. Magaling mga ako accountant, magaling mga ako inhinyero, pero you are in control. I trust in you. I don't lean on my own understanding, but in you, Lord. Kinikilala kita sa lahat ng gagawin ko ngayong araw na to. Pangunahan mo ko, ilid mo ko. Ganun po ang buhay natin dapat. Iyan po yung bagong buhay na napakasarap sapagkat siya ang may control. Siya ang may hawak na manibela ng buhay natin. Di ba? Amen? Praise the Lord. Ano pa masasabi natin? Consecrated, when devoted, committed, He gave it to us. Yung grace na yun sa ating binigay ng Panginoon. Ang point number 2, ay makita natin sa same verse, and i-add natin verse 21. Sabi, by a new and living way which He, our Lord Jesus Christ, consecrated for us through the veil that is His flesh. Okay? Through the veil that is His flesh. Ano ibig sabihin nun? Yung sasabi natin, may kortina, di ba, sa temple? May kortina. At hindi ka makakapasok doon sapagkat yung Holy of Holies na yon, kailangan talagang holy ka. Amen. Hindi ka pwedeng pumasok doon as a common priest or common tao. Amen. Pero nung ginawa ni Jesus, alam niyo, pinako siya sa krus, di ba? Nung mamatay siya, biglang, ang nangyari, consequently, ano nangyari? Yung veil sa temple, nakate from top to bottom. Nasabi, pagkakapal-kapal ng curtain na yun, ng veil na yun. Pero the moment na si Jesus ay binigay niya yung kanyang hininga, napunit iyon at bumukas iyon, ang ibig sabihin, malaya na tayo makakapasok doon sa holy presence ni God because of what Jesus did on that cross. Kaya nga ngayon tayo, di ba? Right? Iyon yung biyaya. Isipin mo, Diyos, holy, perfect. Ngayon, pwede tayong magdasal sa Kanya na hindi tayo malulusaw. Amen? Pwede tayong kung saan umawit sa Kanya. Mag-offer sa Kanya, mag-render ng ating mga praises and songs. Pag binabasa natin Biblia, naintindihan natin. Bakit? Kasi nandun yung biyaya niya. Na yung Kanyang iniisip, yung Kanyang salita ay maintindihan natin. Na tayo isang mere man, ay tayo tinahanan ni God as at His temple ng Holy Spirit niya. See? Excited ba kayo sa new and living way na to? Praise the Lord. Yung sinabi, pag sinabing ganun, yung flesh niya. At sabi, having a high priest, siya yung high priest. Ano ba yung punong saserdote? Ano ba yung punong pare na tinatawag na yan? Ano ba yung kanyang role dati? Yun nga, siya yung nakakapasok doon. Of course, sa Holy of Holies. At ano pa? Siya yung nag-offer. Amen, for the nation. Offering ng kanyang sin, offering ng nation, siya yung nag-offer na yun. Okay. At may sinabi sa Hebrews 7. I don't know if you have read it, pero sabi rito, such a high priest was fitting for us. Hebrews 7:26-28. Harmless, undefiled, separate from sinners. Hindi siya katulad ng high priest na dating mga high priest. Ang sinasabi ditong high priest si Jesus mismo, na naging high priest natin. Okay? Na nung pumasok siya doon sa heaven, okay? We are separate sinners. Siya yung naging tagapamagitan natin na kung saan ay nag-offer siya ng sacrifices, first of all, hindi sa hayop. Hindi hayop ang kanyang in-offer, kundi yung mismong dugo niya ang in-offer niya. Nung pumasok siya doon sa
holiest na yon. Inoffer niya yung kanyang buhay. At ginawa lang niya ito once. Amen. Na inoffer niya kanyang buhay. So, yung po sinasabi ito na ang high priest ay siya yung nag-offer ng dugo o ng hayop, dugo ng hayop doon. At si Jesus naman ngayon ang nag-alay ng kanyang dugo. Kaya nga kapag meron tayong communion, ano sabi doon? This cup is the new covenant in my, wala nakakalam? Blood. This cup is the new covenant in my blood. At ito po yung pangalawang point na makikita natin, a new covenant to keep. A new covenant to keep. Nabasa niyo ba yung about the Katipunan Blood Compact? Right? Di ba? Kaya sila nagba-blood compact is an agreement nila. Na kung saan daw, kapag nag-blood compact ang kapwa Katipunero, yung dugo na yon ay sasali nila sa cup. Okay? Yung dugo nila. Imimix nila yon. At inumin nila. Si-share nila inumin yung dugo na may alak or something. Amen? Na kung saan yung nagpapatunay ng kanilang agreement. Kaya nga sinabi ni Jesus, diba, this cup is the new covenant in my blood. Pinagtibay ng kanyang dugo ang ating pakikipagtipan sa Diyos. Covenant, pakikipagtipan. Kaya itong covenant na to, yung way natin ngayon. Amen. Dapat, yung buhay natin is dapat kinikip natin itong covenant na to. Right? Previously, alam niyo yung covenant natin kung saan? Previously? You can read in Isaiah. Amen. Isaiah 28:15. Isaiah 28:15. Sige nga, pakibasa. Okay. Sabi sa Isaiah 28:15, we have made a covenant with death and with Sheol. Pag sinabing Sheol, grave or hell, we are in agreement. Hindi sinasabi ng mga tao nung panahon ni Isaiah. When Isaiah shared the word of God, sinasabi nila, we are in agreement with death. We are in agreement with hell, with grave. Kaya ibang tao, di ba sabi? Na, okay lang mapunta kami sa hell. Masaya nga raw sa hell kasi maraming mga sikat na tao nandoon. They will have a great party in hell. That's a terrible, terrible idea. Because hell is the place na hindi ka dapat mapunta. Right? Amen. At itong ginagawa ng mga sinner. Sabi ni Job, they drink iniquity like water. Sipin mo, sinabi ni Job, sa mga wicked people, sa mga matitigas na mga wicked and matitigas na tao, ang puso, they drink iniquity like water. Parang ganun lang. Hindi man lang sila nagigilty pag gumagawa ng kasalanan. And that is what happened to sinners na kung saan they want to keep their garbage on their back. Because garbage cannot be what? Accepted in heaven. Wala po itong basura. Amen. Kung imagine yung heaven, wala po itong trash can, wala po itong washroom, wala po itong bathroom. Because everything there is fresh and new. Amen. Wala po itong recyclable waste na pwede mong sabihin na sa heaven. But for those people who just want to carry their garbage on their back, they will be burned forever with it. Kasama ng mga basurang yun, susunugin sila. Saan? Ayon sa Bible, the lake of fire in hell. Amen? Iyon po yung sin. Ang sinasabi lang, we have covenant with death. Pero tayo, wag na wag ko marinig sa inyo na kung saan is. Amen.
Una sa lahat, sineselebrate nga yan pag November 1, di ba? Praise the Lord. Sineselebrate yung piyesta ng kamatayan. Anyway, sa mundo yun. Pero tayo mga Kristiyano, amen, hindi tayo ganun. Hindi natin sineselebrate ang kamatayan, sineselebrate natin ang buhay. Right? Ang buhay. Praise the Lord. Yes, may mga problema dating sa buhay natin. Yes, kamatayan ng tao darating sa atin. Pero, kung ikaw ay pinanganak ng 2 beses sa mundong ito, 1 beses ka lang mamamatay. Kapag ka 2 beses kang 1 beses kang pinanganak, 2 beses kang mamamatay. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya nga tayo naboborn again, di ba? Pinapanganak tayong muli. Yun po ibig sabihin ng born again na ilalagay sa atin, born again Christian. Na tayo pinanganak na muli. Nang sa gayon, mamamatay man itong physical na body natin, pero doon sa spiritual, sa eternal, hindi tayo mamamatay. Death has no power in us. And that is a covenant of God through the blood of Jesus Christ. Amen? Yun yun. Nasabi nga doon sa Exodus 12, nang pinahira nila yung door, the devourer, Passover. Hindi yung kamatayan, yung devourer. Passover, then lumagpas doon sa bahayan ng mga Israelita. Ganon din yung blood ni Jesus. Kapag kami marka tayo ni blood ni Jesus, amen, death has no power over us. Amen ba? That is the second point, and next one we're going to look at is in Hebrews 10:21. Sabi dito, having a high priest, alam niyo na high priest, right? Over the house of God. What does it mean? A new and living way is a new house to dwell. Naisip niyo ba yon? Na may pinangako si Jesus, ako mismo sasalubong sa inyo. Because I prepare places, I prepare rooms for you. Siya pa yung sasalubong, para i-welcome tayo sa ating mga house doon. Amen. The house of God. Praise the Lord. Because house represents our comfort. Amen. House represents our refuge, our fortress that we can trust. Ano ba yung dating pinagkakatiwalaan natin? Ano ba dating source ng comfort natin? Dati, pagka may problema tayo, inisip agad natin, saan ba ako mangungutang? Inisip agad natin, takbo agad tayo sa gamot, sa mga doktor. Kasi inisip natin yung comfort natin, kaibigan natin. Amen. Pero ngayon, yung living way, a new living way is we can have a new dwelling place, and that is the house of God, the house of comfort. God is the God of all comfort. Kaya sabi ni David, one thing I desired of the Lord, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Imagine, ang hari na may palasyo. May palasyo si David. Pero sabi niya, this is one thing I desire, and this is what I seek. To dwell in the house of the Lord forever, all the days of my life. Because in the house of the Lord, you can inquire. You can ask God. You can inquire in His temple, and you can see the beauty. You can gaze about the beauty of His presence, of God. In His holy temple. In the house of God. Right? So no matter what, kung ano ngayon yung today, siguro nagbitira kayo sa napakamahal na 1-bedroom or 2-bedroom flat. Or maybe, nagbabayad kayo ng mahal doon sa small room partition ninyo. O maaari sa bed space ninyo. Pero yung house ni God, ibibigay sa atin libre. Alam niyo ba yon? Siya yung ating landlord. Amen? Praise the Lord. Siya yung ating landlord. As we, for us as a Christian, we need to look beyond yung light natin dito. Yes, nakikita natin lahat ng mga struggle dito. Pero when you look beyond, Lord, salamat. Amen. Meron akong home that I can,
Come home pagtapos na yung buhay natin dito. We can go back to our home with God. Dapat ganyan yung living way natin. Meron tayong kaisipan na gano'n na dumating mga problema sa buhay natin, struggle sa buhay natin. Lagi nating iniisip, beyond this life. Amen. Praise the Lord. And if you are a Christian, you should look beyond this life. Pag nandun na siguro tayo, lalo ang dami mga istorya, mga funny stories pag-uusapan natin doon, no? Alam mo yun, tumira kami doon sa bed space. Amen. Bed sharing pa nga eh. Nung nabubuhay ako sa mundo eh. Di ba? Parang, ano lang siya, old story na, funny story na pagkukwentuhan natin sa heaven. Dahil makikita natin, tinan mo ngayon yung house ko, oh, binigay ni Lord sa akin. Amen ba? Right? Praise the Lord. And the next point we're going to look at is Hebrews 10:22. Sabi, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ano sabi? Lumapit ka. Sa paglapit, ano ginagamit natin? Paa, di ba? Kung gusto mo lumapit, lalapit ka. Yung gagamitin mo yung paa mo, di ba? Kaya yung sabi dito, let us draw near with a true heart. Dapat meron tayong direksyon na kung saan, firm direction kung saan tayo pupunta. Previously, yung paa natin kung saan tayo dinadala. Right? Kung saan tayo dinadala. Naalala ko nung dati kapag weekend na, pag bagong sahod lalo. Amen. Diretso yan sa inuman, diretso yan sa barkada, diretso yan sa bisyo. Doon ako dinadala lagi na aking mga paa. Sa mga bagay na kung saan is ngayon naisip ko wala pala yung sense sa buhay ko. Nung tayo magkaroon ng new and living way, yung mga dating napakalaking issue o sense sa buhay natin, nawawala ng nonsense. At yung mga maliliit, nagkakaroon ng sense sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Nangyari ba sa inyo? Kaya napaka-exciting ng buhay natin eh, na isang Kristiyano. Napaka-adventurous. Amen ba? Minsan yung kapraso lamang na tinapay, ang laking sense na sa'yo. Lord, salamat sa tinapay na ito. Yung mga bagay nakita mo kulisap, minsan nga may sense sa'yo eh. Right? Minsan nga ibon eh. Pag nakita mo, may sense pala. Na ikaw na mo problema, wala kang makain, nakita mo yung ibon, naalala mo yung sinabi sa salita ng Panginoon. Mga ibon nga, hindi ko pinababayaan eh. So nagpasalamat ka dahil nakita mo yung ibon. Kinausap ka ni God. Ibig sabihin, nagkakaroon ng sense sa mga bagay sa buhay natin. Mga bagay na kung saan, yung pala mga importante sa buhay na ito. At yung mga bagay na dapat natin binabasura at dinidisregard sa buhay natin, na dati malaking issue sa atin yun. Malaking issue sa atin na kung saan makapanloko, amen, makalamang. Malaking issue sa atin. Pero ngayon, nakita natin, wala palang sense ang gandang buhay. Praise the Lord. At masabi natin, there's a new path to take. A new living way is a new path to take. At yung path na yon, tinuturo sa atin ng Panginoon, lumapit ka sa akin. With a true heart. As sabi, in full assurance of faith, ibig sabihin, trust me. With trust. Yung direksyon natin. Dinadaanan natin to with faith. Hindi mo natin alam. Pero sapagkat sinabi Panginoon, ito yung daanan mo. This is the way that you should go. Do not depart from it. Sinasabi ng Holy Spirit sa atin. At yung mga bagay na yon, yung mga maluluwang na daan, na maluluwang tarangkahan, na sinasabi para mapadali ang buhay mo, na maraming taong pumapasok, sabi ni Jesus, huwag iyon ang iyong pasukin. Ang pasukin mo yung narrow gate. The path to take. Dahil dati, sabi dito, meron tayong evil conscience. Yung evil conscience, when we have that evil
conscience before, lahat evil plans, evil purpose, di ba? Evil thoughts. Kapag ka may evil conscience ka, yung conscience natin, yung knowledge of right and wrong. Amen? Yung po'y konsensya na gift sa atin ng Panginoon, pero meron ding evil conscience na tinatawag. Na sinasabi sa'yo, mali itong gagawin mo, ginagawa mo. Ito yung dapat mong gawin, ayaw mong gawin. Yung po yung evil conscience. At sabi, yung hearts natin is sprinkled from an evil conscience. Amen. Dati sabi, our bodies wash. Our bodies is very dirty, unclean, impure. Kung saan natin ginamit, inabuso ang katawan natin. Amen? Praise the Lord. Ang dila natin, inabuso natin sa pagchichismis. Ang paa natin, ginamit natin kung saan pumunta. Sa mga patay sinding ilaw. Amen? Marami. Ang mga tenga natin, ganun din. Ang bibig natin. Katawan natin, napakarumi. Amen. Pero thank God na kung dati man ang katawan nating napakarumi tulad ng isang basura, salamat, sabi diyan, He sprinkled us, our hearts, and evil conscience natin, and wash our bodies with pure water. And that is the water, the living water of God. Amen ba? Praise God. Na nung dati, pag gumagawa ka ng konting kabutihan, ang laking issue na sa'yo. At pag gumagawa ka ng masama, hindi ka man lang nagigilty. Pero ngayon, sa new and living way na binigay sa atin ng Panginoon, iba na. Amen? At yun sinasabi sa susunod nating point. Sabi, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promises is faithful. What does it mean? That there's a new hope to embrace. There's a new hope to embrace in this life. There's a new hope to embrace through Jesus Christ. As sabi, let us hold fast. Hawakan mo na maigpit ang confession, yung admission mo ng yung pag-asa. Talaga literal ko, no? Pag-asa. Ang sabi diyan. At pag sinabing hold fast, it's like, alam mo yung mga wrestler? Right? Kapag ka, hinawakan nila yung kanyang competitor, talagang hindi niya bibitawan yan, right? Ini sinasabi rito yung hold fast. Hold fast, embrace that hope. Hallelujah, yung pag-asa na yan. Na hindi man natin nakikita hindi pa natin nakikita yung mga bagay na yon, is hinahawakan natin, umaasa tayo doon. Ano yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Right? Praise God. So yung mga bagay na kung saan, yung everlasting hope natin, na darating man ang mga problema sa buhay natin, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa. Sapagkat we have an everlasting hope. I remember Jacob, when he was left alone doon sa isang lugar, sa Genesis 32, na siya ay nakapag-wrestling sa isang tao. Nakapag-wrestling si Jacob doon sa tao na yun hanggang kinabukasan ng umaga. Hanggang sa sabi nung tao na yun, let me go. Let me go. Sabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Yung sinasabi dito, a hope to embrace. Amen? Si Jacob na kung saan punong-puno siya ng takot that time because of his brother Esau. Si Jacob na kung saan ang kanyang buhay ay parang isa talagang istorya na isang napakasamang tao o napakasamang anak o kapatid. Ang sabi niya sa taong ito, I will not let you go unless you bless me. Ganun ba tayo pag nananalangin? We should wrestle in prayers.
tayong mga Kristiyano, hindi tayo immune sa mga problema, suffering ng buhay. And in fact, pinaparaan tayo ni Lord sa mga crisis ng buhay natin para makita yung karakter natin as a Christian. Malalaman mo isang Kristiyano pag dumaan siya sa crisis ng buhay. Lalabas ang karakter niya. Ginagawa yun ni Lord. Inaalaw niya sa buhay natin. And thank God because even we pass through that crisis in life, nandun lagi tayo may pag-asa. Kaya during that time, dapat tayo nagre-wrestle in prayer. Amen. Hindi lang para sa sarili natin, para sa pamilya natin. Para sa mga kapwa natin mananampalataya. Napakahalaga po yung new way of living natin is we have that hope to embrace. Na itong kapatid ko, may sakit siya na cancer. Pero I will wrestle in prayers para sa kagaling ng kapatid ko. Amen? Praise the Lord. Yung kapatid mo, matagal na naghahanap ng trabaho. I will go prayer and fasting for this week. Para sa kapatid ko na makakuha ng trabaho. Yan po yung tinatawag na unity in the church. Right? Hindi po ito one day event in a week na pupunta ka rito, makikinig ng salita ni God. Tapos na. No. A new way of living is an everyday, a fresh, new living way every day. Right? Unlike before, ano yung embrace natin? We embrace so tight to wrong relationships. We embrace so tight, amen, na sa layaw, immoralidad, sa panloloko, sa bisyo, yun po yung embrace natin. Ayaw natin let go. Embracing sin as a friend. Hindi pa nga friend eh. Lover pa nga minsan eh. We cannot get rid of sin. We cannot get rid of garbage or refuse. Praise God. At yun yung nais ng kaaway. Ayun yung nais ni Satan sa buhay natin. Because the moment na ayaw natin bitawan isang bagay na pag-aari niya, kasalanan, sabi nga, you are making a foothold kay Satan para lagi siyang bumisita doon sa dwelling place mo, sa bahay mo. Sasabihin niya, pag-aari ko yan eh. Right? Kaya huwag kayong magtataka, bakit ganito yung buhay ko? Parang paikot-ikot lang ako sa roundabout. Wala akong nararating. Hindi ka nag-grow as a Christian. Amen. 2011, ganyan ka na. Hanggang ngayon, 2024. Magpa 14 years na tayo, dapat meron pagbabago sa atin. As a Christian, we have a lot of Bible information sa buhay natin. Pero hindi yan information lang. It is meant to transform us. Right? Hindi yan na, ang ganda naman ng preaching last Sunday, tapos wala kang gagawin. We need to remember it and apply in our lives. Na nakita mo, bakit ganun? Parang walang sinasabi sa akin hope na ito. Bakit walang sinasabi yung path? Hindi ko alam yung path. Could it be that the enemy has something that his na binabalikan sa buhay mo? Kaya dapat talaga yung mga basura na yan, itapon natin sa buhay natin. Right? Ano sabi ni Jesus? If your left hand cause you to sin, cut it off and cast it out, itapon mo. Matapos mong putulin, sabi ito, itapon mo. Yung mata mo, kaliwang mata mo, kung yung nagiging cause ng sin mo, sabi, dukutin mo at itapon mo sa malayo. Ganun po ang kasalanan sa mata ng Diyos. Parang napaka-hard ni God, pero that is the reality.
Sapagkat that is sin. Namatay si Jesus para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Na dati nating niyayakap-yakap na kinamatayan ng ating Panginoon upang makalaya tayo mula sa penalty ng sin, mula sa power ng sin, at mula sa presence ng sin. Huwag tayong matulad, sinabi sa Bible na mga baboy na kung saan matapos ng paliguan, babalik doon sa putikan. Huwag daw tayong matulad sa aso na patapos niya isuka ang kanyang kinain, pupunta siya sa amo niya, kakain, at babalikan niya isuka niya para kainin muli. Ganun po karumi ang kasalanan sa mata ng Diyos. Am I saying I'm perfect? No, I'm not perfect. I'm not perfect. Nagkakasala pa rin ako. Pero paano natin nakikita yung mga kasalanan na gagawa pa natin? Nagwiwip pa kayo kapag ka nagkasala kayo? Nagigirib ba kayo? Yes. Sa isang born again Christian, maiyak ka. Lord, bakit ko nagawa yung kasalanan na to? Bakit kita nag-grieve na naman? Amen. Yun ang pagkakaiba natin sa dating buhay natin, sa old life natin. That we are drinking iniquity like water. Na minamalit natin ang mga kasalanan na yun. Natunay nga, napakalaking issue yun sa Diyos. Dahil mismong anak niya, binigay niya para bayaran ang mga kasalanan natin yan. Number 6. Hebrews 10:24, and let us consider one another in order to stir up love and hallelujah, good works. Sinabing consider, isalang-alang natin, pag-isipan natin. That's why the 6th point is a new mindset to adopt. Ano yung mga isinasaalang-alang natin sa buhay natin? Ang sinabi rito, let us consider one another to stir up love and good works. Yun lagi natin, yung mindset natin, paano ba ako gagawa ng mabuti? Yes, ang paggawa ng mabuti, hindi yun ang kaliligtas natin. Yan po yung lagi natin tinuturo dito na ang kabutihang ginagawa natin ng good works ay resulta ng ating kaligtasan. Tandaan nyo yan. Amen? Praise the Lord. So, at sinabi doon sa next verse, sabi niya, we are created for good works. So yun, sabi, yun ang isalang-alang natin. Ano ba pwede kong gawing kabutihan para sa kapwa ko? And the greatest commandment is, love the Lord with all your heart. Na isasaalang-alang ba natin ito lagi? Lord, tulungan mo ko na kung saan yung pag-ibig ko na ito para sa iyo ay buong puso, buong isip. At sa kapwa ko, mahalin ko kapwa ko tulad ng pagmamahal ko sa sarili ko. Lagi yun sinasabi rito. Ang bagong buhay natin ay may pagsasaalang-alang sa paggawa ng mabuti at pagmamahal. Amen? Right. Previously, paano buhay natin? Previously, yung buhay natin, yun nga, sabi ko ang hina. Gagawa tayo ng mabuti, pero big issue na sa atin. Right? Dati, magsinungaling ka, magmura ka, anong mga bagay na gawin mo immoralidad, parang baliwala lang. Lalo na ngayon sa mundo na to, na ginagawa natin, sa panahon natin. Yung kasalanan is normal na lang. It's a norm. It's a norm to have a sexual immoral life. Right? It's a norm to go against God. It's a norm. To love yourself than others. Or only to love yourself is the greatest love of all, sabi nga, nakaawit. Iyan ang tinuturo sa mundo. Iyan ginagalawan natin. At iyon ang dati natin buhay. Pero salamat sa biyaya niya, binabago niya tayo. A new creation, all things have passed away, new things have come, hindi po yan overnight.
transformation? It's a continuous process sa buhay natin. Kaya napakahalaga, nagbabasa tayo ng salita ni God, nakikinig tayo ng salita niya. Because His Word is meant to purify us. Amen. His Word to us is to purify us from all of these unnecessary or impurities natin sa buhay natin. We are created to do good works. At ang panghuling point is Hebrews 10:25. Basahin po natin. Not ito po yung sinasabi ng sumulat ng Hebrews. Sabi, do not forsake. Do not neglect. Huwag yung kalilimutan. Dahil ang time na yun, may mga mananampalataya that they neglect the fellowship. They neglect the assembling together ng mga kapwa nila mananampalataya. Amen. Praise God. Kaya nga, ang new point natin ngayon is a new company to cleave. Dati, sino yung mga kasama natin? Lagi natin kagrupo. Ako dati, puro mga mangingino, mga drug addicts. Yung lagi kong maghapon, magdamag, nandyan ako. Yun ang sabi sa Bible, evil company corrupts good habits or corrupts good character. Kaya pipiliin natin yung mga kasama natin. Amen. At ito sinasabi ni Lord, huwag niyong kalilimutan na magsama-sama kayo. You know what is a church? Ang meaning ng church, assembly. Ibig sabihin ng church. Sabi, do not forsake the assembling of ourselves together. Assembly of believers. Minsan na nga lang sa isang linggo tayo nakapag sa Sunday fellowship. Kinakalimutan pa natin. Dahil meron kang mas importanteng pupuntahan o may importante kang gagawin. Sabi, huwag nating kalilimutan. Hanggat may opportunity tayo. Amen. Malaki po itong tulong sa ating upang ang bagong buhay na ito ay mag-grow, mag-prosper sa buhay, ito sa buhay natin. Right? Yes, nagpe-pray tayo mag-isa sa ating kwarto. Umaawit tayo sa ating kwarto, sa ating sariling bahay. Nagpupuri tayo sa Panginoon. Pero iba yung corporately tayo nagkasama-sama, yung tinatawag na fellowship. Right? Para ano? Sabi, in a manner of some, but exhorting one another. Ano sabi ng exhorting? To edify, to build up one another. Para magtulungan tayo, mag-encourage sa bawat isa. Right? Narito tayo lahat para magkaisa, magtulungan, mag-encourage sa bawat isa. Hindi tayo narito para magsisihan, mag-criticize. No. Kasi kung magkikriticize ka, perfect ka ba? Lahat naman tayo hindi perfect, di ba? Amen. So, paano magkikriticize ang tao? Ikaw rin naman, may mga dungis ka rin naman sa mukha. Sabi nga ni Jesus, baka mamaya criticize ka na criticize, yung may puwing siya sa mata, yung nasa mata mo, kay laki-laki na kahoy na hindi mo napapansin. We are here to help one another, to pray for one another, to help one another, to encourage one another. Kamusta na yung nakaraang mong linggo? Oh, bro, ang daming mga pagsubok, mga struggle, pero wow, joy kasi, amen, talagang hindi ako niiwanan ni Lord. Nakita ko yung kanyang paggabay sa akin, pag-iingat sa akin.
Ganun dapat tayo lahat. Amen? Hindi yung, ba't ganyan suot mo? Bakit? Criticism. Praise the Lord. So, a new company to cleave. Ano yung cleave? Yung company na yun na kung saan we need to come or be in close contact with. Yun ang ibig sabihin ng cleave. To have a close contact with that person. To stick or hold together. Para ano? To resist temptation. Amen? Alam mo si Satan, ang trabaho niya, i-divide tayo. Gusto niya tayong i-divide. Yan ang mission ni Satan lagi. To divide us. Kasi tulad tayo ng mga uling. Pag magkakasama tayo nagniningas, hindi siya basta-basta namamatay ang alab. Subukan mo isang uling, tanggalin mo doon sa sama-samang uling, ilagay mo doon sa isang tabi, mawawala yung kanyang apoy. Altogether, we can resist temptation. We can pray for one another. We can encourage. Yung pala, nung magsalita ka sa kapatid mo, wow, na-encourage ako kasi pinagdadaanan ko yan. Na-encourage siya. Dapat ganun ang pinagkukwentuhan natin dito sa church. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. There's a call to action. I'm challenging you. Amen? My brothers and sisters. Na-examine natin yung buhay natin. Examine natin ang mga buhay natin at isaalang-alang natin itong mga narinig natin ngayong hapon na ito. Amen? At ito po yan, 7. Sige, tandaan natin. Ang una, a new master to follow, a new covenant to keep, a new house to dwell, a new path to take, a new hope to embrace, a new mindset to adopt, and a new company to cleave. I want you all to rise up and we're going to pray. You know, even when we make mistakes sa buhay natin, dahil sa mistakes na nagawa natin, it produce garbage sa buhay natin or rubbish. Maaaring nagkaroon tayo mga pagkakamali sa buhay natin, but there is hope. There is hope. Amen. For redemption is through Christ Jesus. There is hope. Right? Can you imagine, ang isang recyclable product, parang tayo yun eh. Kinuha tayo ni Lord. Hinugasan tayo, nilinis, ni-reshape, ni-refurbish. At ngayon, naging kagamit-gamit ka. Amen? Praise the Lord. Ikaw yung trophy na yun, na kung saan di-display pa. Can you imagine na dati yung nasa basura ka lang, pero ngayon ni-recycle ka ng Panginoon. Alam niyo, ganun buhay natin eh, dati. Dati tayo mga, sakit man sabihin, basura. Pero through Jesus Christ, we become better than before. Amen? Hallelujah. We become better than before. Praise the Lord. Through the grace of God, through the gift of grace ni God, lahat tayo may pag-asa. Amen? And we need to surrender to Him. Mari may mga mindset tayo na kung saan nakakling pa rin tayo doon. Amen? Sa buhay natin. If you want to grow, you need to refuse things that is rubbish before the eyes of God. And cultivate those thing na kung saan sinasabi ng Panginoon, ito ang iyong i-keep sa buhay mo. Ito yung dapat yung buhay, a new and living way na dapat mo matandaan at dapat mo i-apply sa buhay mo. Amen? So we're going to pray, but before I pray, amen, nung kumakanta tayo, God gave me this verse sa 2 Peter. Sabi sa 2 Peter,
Also for this reason, 2 Peter 1:5, also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But if you lack these things, you are short-sighted, even to blindness, and hast forgotten that you are cleansed from your old sins. Amen. So, ang understanding ko dito is yung word na binigay ni Lord sa atin. If we are blind, amen, to see this and short-sighted, hindi ka magiging fruitful. Right? Hindi ka magiging fruitful. Pero kung itong mga bagay na ito ay papamuhay natin, we will remember and apply in our lives, you will be fruitful, you will not be barren in the knowledge of Jesus Christ. So this is our personal reflection we can have for this week. How does a new and living way affect my relationship with God? Amen. As you have this personal reflection, you will ask yourself, what are the set of smart goals I can encourage and be more intentional about building up others in my faith? Amen. God bless you all. To God be the glory.